Here are the things that I experience using this machine. Good day to everybody na nag-aabang ng video sa channel na to. Thank you so much. Again, so ito yung first video ko for this month. Hindi ko palalagpasin yung pagkakataon na to review a trending machine that is very helpful for crafters like us. Okay, yung mga DIYers natin dyan. Okay, tungkol dito sa machine na to. And before that, so I am inviting everyone to please subscribe to my channel and click that notification bell. And so, without further ado, let's get started. So, ang ating machine na i-feature today is the viral machine, the Dominator. This machine is very special to my heart. Syempre, yung may-ari din, special din sa puso kayo ng mga may-ari. So, thank you so much, Ma'am Shane Rarangol and Sir JJ, for providing the machine para ma-test out po natin siya. And, ayun, sa ating pag-test out, may mga projects na tayong nagawa dyan, nakakatawa. Here are the things that I experience using this machine. Alright, so we'll have 5 points for today. Shoot natin yan. Yes! And it is a die-cutting machine. Sa hindi po nakakaalam, die-cutting machine po siya na in which uses plates. Okay, yung mga plates natin, sinasandwich natin yung papel or yung media, kung di man papel yan, yung mga foam. And then, lalagyan natin siya ng mga metal dies. Okay, pwedeng thick dies, pwedeng thin dies. Yun po yung die-cutting machine. And, syempre, sa die-cutting machines, meron tayong dalawang klase niyan. First, is the manual, okay, cutting machine. Meron kasi ako yan, ito, yung may hawakan, ikaw yung mag-iikot para mag-pass through yung mga plates. And the second one is electronic die-cutting machine, which, ito nga yung Dominator, nandun siya sa category na yon ng yung electronic or electric. Okay, automatic na siya, also known as automatic automatic die-cutting machine. So, I'll do my best to discuss this shortly and at the same time, very informative sa ating lahat. Alright, so siya ay automatic. Yes, very good. Automatic. Okay. So, yeah, number 1 is the design. It comes with 2 colors. Okay. Number 1 na isang klase ng kulay niya is the gold and white. Okay, ito talaga yung original natin na design. And then, the number 2, yung limited edition pink po natin. The white and the pink. Okay po? So, yun siya. Papakita ko na lang siya dyan. And the appearance is good. It is very good. Hindi ka mahihiyang i-display yan sa office mo or crafting office. Bakit ko nasabi na hindi ka mahihiyang i-display? Kasi pwede mo siyang, since ang uso kasi ngayon is aesthetic, diba? Parang ganyan. So, when we say aesthetic, it simply means good looking or it is good in the eyes. Maganda siyang tignan. Okay? And the safest color for that is white. Diba? White, the gold also, gray, black. Yan yung mga kahit saan mo ilagay yung mga colors na yan is very good in the eye. Okay? So, white, since may white siya, ang ganda niya, then simplicity kasi simple. Ngayon kasi sa world of design, kung hindi pa tayo updated, pag sinabi nating very good or excellent design, it means simple. Mababasa mo yung details. So, ganun yung design nitong machine na to. Makikita mo lang yung kulay, lining niya, gold or yung pink, tapos white siya, generally yung pinakakulay niya. Then yung pangalan, yung logo natin ng Crafters World Enterprises, black yun, buttons black. So, ganun lang siya kasimple. Check yan. Okay, sa appearance niya. Then number 2 are the buttons. Alam nyo yung maganda dito is yung buttons natin ay soft touch, di ba? So, hindi natin kailangan diinan na parang pumindot tayo ng switch ng ilaw natin because konting gano'n lang dampilang, okay na siya, mag-on na. So, sa buttons natin, may 3 pindutan dyan. Number 1, the power on. Kapag i-on mo yung machine, so iilaw na yan. And then, soft touch ulit doon sa isang
button niya, which is the run. Kapag gusto mo na-place mo na yung mga plates mo, click run. Ibig sabihin, kakainin niya na yung plates. And the third button is the rev. Yung nakalagay rev means reverse. So, kung tingin mo, gusto mo pa siyang ipas ng pabalik, or tinanggal mo siya dun sa kabilang side, tas naglagay ka ulit, gusto mo sa likod naman, pwede po yun by using the reverse button. Okay, paatras naman po yan na kakainin yung mga plates natin. Alright po, so let's go to the third one. The third one is the ease of use. Madali pang gamitin, Mami Epi, yung Dominator natin by CWE. Check! Madali siyang gamitin, napakasimple. Okay, ang gagawin mo lang, assemble the plates properly, which is nasa manual naman niya, once na bumili ka, and then, pag na-place mo na, tsaka mo na i-run sa machine para makat siya equals the output. Ganun lang siya kabilis, ilang seconds lang, may output ka na. Okay? So, ease of use is check. And number 4, isa sa feature niya na nakakatawa is the one-pass cutting. One-pass, isang pass lang. So, mayroon akong tagline dyan. Gumawa talaga ng sarili kong tagline, di ba? Isang pass, butas lahat. So, ganun siya. Naranasan ko kasi mayroon akong manual die cutting machine, di ba? Bigay ito ng pinsan ko. And, may mga dies, hindi ko alam siguro sa metal dies din yan na nabibili ko sa, sa Shopee, sa China siya galing na supplier is, hindi siya nakakat lahat. Ayan siya. So, dito sa machine na to, napansin ko, kahit gumamit ako ng die na hindi naman galing sa CWE, isang pass lang siya. Butas. Talagang matatanggal mo na siya agad. Hindi mo na siya i-reverse or ibabalik ulit. Okay? Para mag-cut lang ulit. So, one pass, cutting siya. Alright po, one pass cutting. So, it saves time, diba? So, gano'n lang naman yun eh. Pag one pass lang, you save time. Mas marami kang magagawa. Number 5 is the metal dies design availability. So, yung mga designs natin sa CWE, marami po. Noon po kasi, konti lang talaga yung mga designs nung unang labas ng mga die cutting machine na ganito. Pero ngayon, we are fortunate to have Crafters World Enterprises because there are lots or there are variety of designs na pwede nating pagpilian and sizes also. So, sa group na yan, I encourage everyone na sumali po kayo sa group ng Crafters World Enterprises. Okay? Na ang admin po ay si Ma'am Shane, kasama po ng mga ibang admins. Because there, makakakita kayo ng 200 plus designs na metal dies po. Okay, na available. So, kung party favors kayo, boxes, so marami kayong makikita dyan na variety, nakakatuwa. So, doon kayo umorder. Kasi nag-open naman yung mga albums doon. So, this is a good news, diba? Ayan, so mabilis na tanong, no? Quick question. So, kung itatanong niyo ako, ano ba ang mas maganda? Since I'm also design team member ng Silhouette Philippines, so alam naman po ninyo yan. Kung magtatanong kayo, ano mas maganda sa dalawa? Ano dapat yung bilhin sa dalawa? Yung mga silhouette machines ba? Tulad ng portrait or cameo? Or itong Dominator machine? So ito lang yung sagot ko. Depende. Depende po yan sa kailangan nyo. Okay? So ang gawin mo, list down mo yung projects na gusto mong gawin kung wala ka pang machine na kahit ano. Or kung may machine ka na, pero gusto mong mag-gauge more or less kung worth it ba na bumili ng Dominator or baka matenga lang. Kasi yun yung natin mali natin bumibili agad tayo nang hindi natin iniisip kung saan ba natin gagamitin. So, eto na siya. Para lang, I will make the suggestions para sa'yo. Okay, letter A. Go for Dominator if you want a faster cutting, okay, pang-production talaga, mabilisan ng mga invitations, okay, lalo na ng mga may intricate na designs, or ibig sabihin, may hirap, maliliit na detalye, and packaging, boxes, na pang-production pa rin, like na ginagamit sa mga party, favors, sa mga events, and giveaways, whatever. Okay. Dominator
will be your best friend. Kasi kung halimbawa 200 pieces, 'di ba? Mas mabilis mong magagawa sa Dominator yan, promise. Dahil kami rin na mga silhouette users, mostly of us, not all ha, pero mostly meron pa rin kaming die cutting machine. Kahit wala pa tong Dominator na to, hindi pa napadala dito, I have my manual cutting machine. Okay? So by the way, sa manual, syempre kamay mo, so medyo sasakit yung kilikili mo dyan. Handa mo na kung 300 yung ipapas mo. So 300 beses ka rin gaganon. Pag automatic die cutting machine, mas madali kasi hintayin mo lang dumaan yon since electronic naman na siya. Siya na yung kumakain sa plates. Okay po? So that's also one thing na kailangan nyo i-consider. Okay, so yun yung mga projects ha. Go for Dominator if you'll be doing that. Okay, kasi may mga metal dies naman. And take note also na kung bibili kayo ng die cutting machine like this, kailangan willing kayong mag-invest sa mga metal dies natin. Okay, kasi yun yung pinaka-mold nyo eh. Para magawa nyo yung mag-cut ng mabilis dun sa ide-design nyo na ipiprint sa mga photo paper or cardstocks. Okay? Then assemble. Yun, investment in everything. Hindi lang sa machine kayo mag-i-invest. Kailangan nyo pa mag-invest sa iba. Okay? And letter B, sa tanong na to, bumili kayo ng silhouette machines like Portrait and Cameo na may latest lineup na po tayo. Okay? Portrait 4, Cameo 5, and Curio 2. Okay? Kung, yan yung mga pwede nyong bilhin ngayon kasi napakaganda ng upgrades. Ayun, bilhin nyo naman yon mga silhouette machines na yon. If mostly ang ginagawa nyo is sticker sheets, sticker labels, ibig sabihin, request ng mga clients nyo, minsan may 1 inch, minsan may 2 inches, paiba-iba ba? Mas kayang mag-customize ni silhouette, okay? Compared kay Dominator, okay? So, kung vinyls kayo, printables, print and cut stickers, so, dun kayo mag-silhouette machine. Okay? So, ganon siya. Kasi mas customizable siya pagdating sa size. At saka sa hulma ng cut. Okay? But, yun na nga, balik kayo sa letter A. Choose Dominator if box and packaging, invitations, lalo na pag intricate cuts. Sana po, no, nakatulong tong video na to for you to decide if you're going to buy yung Dominator machine natin. Kasi for me, this is very helpful kasi may mga orders din talaga ako na money envelope. So, ganun siya, money envelope, meron lang akong metal dies dyan. So, ang bilis ko lang siyang magawa, then assemble na agad. Okay? So, yun lang naman yung sa akin. I hope, no, hindi lang kayo basta bumili ng Dominator because it's trending, but because it will be very useful sa business nyo. Kasi, kung it will be very useful dun sa gagawin nyo, mga pinapa-order nyo, syempre babalik sa inyo yan eh. So, okay na mag-invest kayo. Talagang mag-invest kayo sa Dominator machine. Okay? So, those kinds of projects. So, yun lang naman. So, I always remind everyone to never stop learning because life never stops teaching. So, wag lang tayo bili ng bili, okay? Let us buy with a purpose. Okay po? Let us buy with a purpose. Don't buy because you just like it. Buy it because gagamitin mo siya, kikita ka dun, mag-ROI ka, 'di ba? At yun, makakatulong ka sa budget nyo, of course. Makakatulong ka kay hubby na nagtatrabaho. 'Di ba? Kaya naman tayo nasa bahay, mostly mga mommy and daddy na hindi na natin chinus or pinili na mga muhan sa labas. So, ito yun. But both machines, they are very good. They have different purpose. Ayan. They have different purpose ng uses. Depende lang sa'yo kung gusto mo mas mabilis, go for Dominator. Yun nga lang, with limited designs. Then, silhouette, kapag mas maraming designs, mas mako-customize mo. Pero kung gagawin mo nga yung mga invitations, syempre, mas madadagdagan yung time mo in doing it. Okay? So, sana naka-help ito para makapag-decide kayo. So, until next review, saan ko ba yun? Huwag niyo kakalimutan mag-like ng video na to. I-share niyo na rin po sa mga co-crafters ninyo. Kasi I'll be sharing more and more machines pa that can be helpful to us dito sa crafting world natin. And when it comes to customization. Ayun, so
thank you so much. This is again Mommy Epi. Merry Christmas and a Happy New Year po sa ating lahat. Year 2023. And looking forward no na magkakasama pa tayo for 2024. God bless you po. Please don't forget to like my pages, social media pages. This YouTube, syempre subscribe and click the notification bell. Facebook po. Yung Facebook natin, Mommy Epi Vlogs, IG Mommy Epi, TikTok Mommy Epi. So, kindly follow me for short content and short videos po that will be helpful. Especially if you're using silhouette machines, dominator machines, and other things or tools na ginagamit ko for crafting and my small business. Also, I'll be sharing din syempre yung mga business tips, no? Kung mga permits, ayan, sumasagot din ako ng mga tanong niyan, paano maging legal, ano yung mga ginawa ko. So, yun. Thank you so much. God bless you. Always, mga co-crafters. Take care always po, and pray always. God bless. Goodbye.